Hi mga palangga, it's me again JP, and in this video, may gusto akong share sa inyo mga palangga about unexpected credit card na na-issue sa akin ni BDO. Matagal ko nang gustong ito yung share sa inyo mga palangga way back on December pa last year na may na-receive ako notification, email at text message kay BDO na I have been approved daw when it comes for credit card, which is sobrang surprise naman ako kasi hindi naman ako nag-request. Di ko rin maalala nag-apply ako ng credit card kay BDO. So, never talaga ako nag-request ng credit card kay BDO. Pero, na-approve daw ako sa credit card. And based dun sa email na na-receive ko, sabi dun, good news, you have been approved for a BDO credit card based on the consent you have provided to the bank. An SMS will be sent once your card is for delivery. And for inquiries or update your billing address, please call BDO Contact Center. So, yun yung email na na-receive ko. Not just only email, but also a text message din na na-receive ko sa kanila na approve daw ako sa credit card. Di bali, ang meron na ako kay BDO is checking account and also yung savings account. Pero, di ko rin maalala mga palangga na nag-approve ako na bigyan ko sila ng consent para issue ako ng credit card. Siguro naka-indicate siya sa mga terms and conditions kasi usually hindi ako nagbabasa ng mga terms and conditions, which is kasalanan ko din. Baka nandun pala naka-indicate yung ganong information. So yun, kasalanan ko din na hindi ako nagbabasa ng mga terms and conditions. Kaya unexpectedly nakareceive ako ng credit card sa kanila na never naman ako nag-request. And for me naman mga palangga, ayoko din kasi na madaming credit card na hinahawakan. Meron ako existing credit card kay BPI, which is yung Amore Cashback credit card ko, which is my first ever credit card. And ayoko na nang mag-request pa ng additional credit card since alam mo yun, makakonfuse lang ako kung ano nga ba yung dapat kong gamitin credit card. So, stick na ako sa isang credit card. Na-realize ko din mga palangga na swerte ko din kasi nga madami sa atin dyan na nag-a-apply talaga magkaroon ng credit card. Yung iba hindi na-approve sa credit card application. Pero ako, diba, nakaka-receive na lang ako ng credit card na hindi naman ako nag-apply. Pero nag-research din ako mga palangga na hindi lang pala ako naka-experience na ganitong situation. May iba din pala sa atin na nakaka-receive din ng credit card from BDO or from other banks na hindi rin natin in-expect. So, what I did mga palangga, nag-research muna ako about dun sa credit card na ini-issue nila. Di bali, ang name dun ng credit card is BDO Diners Club Credit Card. So, nag-research muna ako and based sa mga research na nakita ko mga palangga na itong credit card daw is kakaiba daw siya compare from the usual cards na MasterCard or Visa card. So, parang separate card processor siya. So, ayun, dahil parang iniisip ko baka mahirapan lang din akong gamitin ito kasi most of the merchants ngayon is talagang na-accept lang nila is Visa or MasterCard. So, yun kalimiting gina-accept ng mga cards ng mga merchants. Pero ito, parang limited lang siguro or may mga merchants na hindi nag-accept nito. So, kaya I decided lang din mapalangga considering the fact na ayoko din magkaroon ng extra credit card. So, I decided na din na tumawag sa BDO customer service para ipa-cancel itong credit card na ini-issue nila sa akin. At ayun, sabi nung customer service representative o call center agent na nakausap ko na system generated daw yung nag-issue sa akin ng credit card dahil nga dun sa consent na ibigay ko or in-accept or in-agree ko na terms and conditions. So, ayun, system generated daw siya yung pag-issue sa akin ng credit card. So, tinulungan naman ako mapalangga na i-cancel yung or i-process yung request ko na i-cancel yung credit card. So, they're able to help me naman para i-close yun kasi ayoko din talaga magkaroon ng credit card, additional credit card. So, stick na ako sa isa. So, I decided na ipa-close na lang yung credit card na ini-issue nila. Another reason din mga palangga kung bakit nag-decide na ako ipa-cancel ito kasi parang nakaka-receive ako ng mga notifications na nag-a-attempt daw silang i-deliver talaga pero hindi daw, nahihirapan sila i-deliver yung card. So, binigyan ko naman sila ng chance. Sabi ko, sige, antayin ko na lang yung card. We'll find out kung ano nga ba yung meron sa card na yun. Pero dahil parang nahihirapan silang i-deliver yung card ko, parang multiple attempts na yung na-receive ko notifications na hirap daw silang i-deliver. So, yun, parang na-trigger na ako doon na ipa-close na lang yung credit card instead. And up until now nga pa rin mga palangga, even though nung December pa ako nag-request na i-close o i-cancel yung credit card na iyon, up until now, in January 2024, nakaka-receive pa rin ako ng text message na ini-issuehan pa rin nila or
parang nagkakaroon pa rin sa notification na failed delivery attempt dun sa card na yun, which is weird lang din kasi nag-request na ako i-cancel yun pero pinipilit pa rin nilang i-deliver, which is nahihirapan din sila i-deliver. Not sure, siguro dahil sa address, baka mali yung address na binibigay nila, or ewan ko, wala naman ako nare-receive ng credit card. Nag-check naman ako, dito naman ako lagi sa bahay, so ang weird lang din. Anyways, kung kayo din mga palangga, nakareceive kayo ng unexpected credit card, not just only from BDO, but also with the other bank. So, kung may na-receive ko yung unexpected credit card na hindi nyo naman naalalang mag-request o hindi naman kayo talaga nag-request. So, the very first thing na gawin nyo mga palangga, huwag nyo muna siya i-activate. Mag-research muna kayo kung anong meron dun sa credit card na yun. Ano yung, kung may annual fee ba yun, baka mamaya malaki yung annual fee nun. Or ano yung meron dun sa credit card, paano nga ba natin yung magagamit, ano yung advantage na makukuha natin, ano yung mga rewards, paano ito nag-work. So, ayun, i-research muna natin mga palangga bago natin i-activate. Especially kung first time mo magka-credit card, diba? So, pag-isipan muna talaga natin kung ready na nga ba talaga tayo magkaroon ng credit card. Ang pagkakaroon kasi ng credit card mga palangga ay hindi basta-basta. Kailangan talaga siyang pag-isipan kung ready ka na ba talaga magkaroon ng credit card. Kasi baka mamaya hindi ka pa naman pala ready, tapos alam mo yun, madali lang tayo. Kasi kapag nandyan na yung credit card, madali na tayong matokso na gamitin ito ng gamitin. Kaya we have to make sure na meron tayong self-discipline sa paggamit ng ating credit card. So baka mamaya madali lang tayo matempt na gamitin siya ng gamitin at hindi natin siya, alam mo yun, magamit natin sa hindi maganda yung credit card. Kasi di ba nga, alam mo na, utang yan, credit card. So baka mamaya mahirapan din tayo. So much better pag-isipan mo natin mga palangga if kung ready nga na ba talaga ikaw magkaroon ng credit card. Pero if you thinking with yourself na kaya mo na siyang i-manage, kaya mo na siyang, alam mo yun, kaya mo i-organize yung finances mo, at saka you know yourself na kaya mo namang i-handle yung credit card na yun. So maybe it's time na nga talaga for you to have it, especially kung tagal ka na nag-a-apply ng credit card sa ibang bank, tapos may ibang bank na mag-issue sa'yo. So mas swerte mo na din kasi nga, diba, it's your time na to have a credit card. Again, if you're not ready yet mga palangga para magkaroon ng credit card, or if you feel na parang hindi siya okay for you, so mag-reach out na tayo sa bank na nag-issue ng credit card na yun, kung BDO man yan. So reach out na tayo kay BDO para ipa-close mo na yung card or i-cancel yung card. Pero pag-isipan nyo muna ng kahit paano, magnilay-nilay. Magnilay-nilayan nyo muna talaga siya kung good to go na ba kayo or hindi. And then after everything, after ng pagnilay-nilay, so kung feel nyo hindi talaga kayo okay muna magka-credit card, so much better pa-close nyo na lang siya mga palangga. Kasi nga, mamaya matam ka din i-activate siya tapos gamitin agad, diba? Tapos hindi ka naman pala talaga ready. So, request nyo na lang siya ipa-cancel, just like what I did mga palangga, na tumawag ako ng BDO para ipa-cancel ito. Pwede din kayong pumunta sa mga, sa mga branches or local branch nila near with you para ipaprocess yung request ninyo. At kung meron na rin kayo existing credit card mga palangga, just like me, so isipin nyo muna kung kaya nyo ba talagang mag-handle ng madaming credit cards, or baka mamaya mahihirapan lang tayo. So if you think na mahihirapan lang kayo at saka hindi naman masyadong okay or malaki yung advantage na makukuha natin with the next card, so maybe we can stick to one card na lang para madali lang natin ma-manage yung meron na tayong credit card. And so ako nga mga palangga, stick na muna ako sa isang credit card, which is yung BPI Amore Cashback Credit Card. So happy naman ako with that credit card, with my first ever credit card. So hindi muna ako although gusto ko din mag-explore ng ibang types ng credit card, baka mamaya may magagandang rewards, pero for me, stick muna ako sa isa. And then baka in the future, so saka ako na-explore kung gusto ka ba talaga ng ibang types ng credit card or matry yung ibang credit card, depende sa needs ko. Pero for now, stick muna ako sa isa with BPI Amore Cashback Credit Card. So that's it for this video mga palangga. Thank you so much for watching. I hope na nakatulong itong video na ito, especially sa mga palangga ko din dyan na ganitong situation din na naka-receive ng unexpected credit cards. I hope this information helps you mga palangga to decide whether you will proceed using that card or hindi na muna. So I hope this information helps. And thank you so much guys for watching this video. Comment nyo na rin mga palangga in the comment sections kung may gusto kayong i-recommend for
our next videos. Don't forget as well to like and subscribe para ma-recommend ito ni YouTube sa iba natin mga palangga with the same situation with us. Maraming salamat po sa panonood. Ako muli si JP and I'll see you all on our next video. Bye!